Magandang hapon, Pilipinas. Live tayo mula sa Pag-asa DOST at alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon sa mga oras na ito. Hindi na nakakaapekto sa ating bansa ang easterlies na nagbibigay sa atin ng mainit na panahon. Kaya sinigurado ng Pag-asa na gradual lang ang bababa ang temperatura sa mga susunod na oras at araw. Samantala, nariyan pa rin po ang high pressure area na nagbibigay ng magandang panahon dito po yan sa Luzon. Kaya asahan po natin dito sa buong Pilipinas na magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa bandang hapon o gabi. Kaya magdala pa rin po tayo ng payong bilang panangga dito. At napag-uusapan na rin lamang ang pag-ulan ayon sa panayam natin kay weather forecaster Alzar Aurelio, ang hanging habagat na nagdadala ng mga ulan sa Pilipinas during rainy season ay maaari na pong magsimula sa unang linggo ng buwan ng Hunyo. Kaya payo ko po mga kababayan, ngayon pa lamang ay bumili na o hanapin ang mga nakatagong kapote at bota na pwedeng gamitin sa panahon ng tag-ulan. Samantala, inaasahan po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naaasahan po natin na pinakamalamig pa rin sa Baguio City at ito po ay merong 17 to 24 degrees Celsius. Samantalang pinakamainit ang temperatura dito po sa Tuguegarao City na meron po yung 26 to 38 degrees Celsius. Next natin ay sa Visayas, pinakamababa po ang temperatura sa Metro Cebu na meron po yung 27 to 32 degrees Celsius, habang hindi naman po nalalayo ang temperatura sa Iloilo at Bacolod na pareho pong may taas na 25 to 34 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, inaasahan nating pinakamababa ang temperatura sa Cagayan de Oro na meron po yung 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao naman po, expected highest temperature natin ay meron po yung 27 to 32 degrees Celsius. Mga kababayan, napakahalaga ng mga dam sa ating bansa dahil yan ang mga nagbibigay ng malilinis na tubig na pwedeng gamitin nating mamamayan kada araw. Kaya naman sa pagbaba nito ay nangangamba ang sambayanan. At ang nagiging tanong ay kaya pa bang masustinan ng mga dams ang ating pangangailangan sa tubig? Unahin natin sa Magat Dam sa konti lamang nakitang pagbaba dito with negative 0.01 meters. At iyan ay mula po sa sukat kahapon na 166.58 meters na naging 166.57 meters na lamang kanina. Sa ngayon ay medyo malayo pa po ito sa low water level na 160 meters. So ibig sabihin, kaya pa po nitong masustina ang patubig sa mga pananim at pagbibigay ng hydroelectric power. Lipat tayo sa Pantabangan Dam na isa sa pinakamalaking dam sa Southeast Asia at ang pinagkukunan ng pinakamalinis na tubig sa dam. Magandang balita tungkol sa dam na ito dahil medyo umangat po ito with 0.04 meters at iyan po ay mula sa difference nito sa sukat kahapon na 182.43 meters na naging 182.47 meters na kanina. Ayon sa Pag-asa mga kababayan, kapag umaangat ang water level sa mga dams ay may mga pag-ulan na nangyayari within the area ng dam na nabanggit. Kaya sana habang nagkakaroon ng mga pag-ulan ay maging sapat ito sa pag-angat ng tubig sa ating dam. Sa ngayon, mataas pa po ito sa low water level na 171.50 meters kaya patuloy pa rin itong nagsusupply ng tubig sa irigasyon at power plant. At ang pinakahuli ay tingnan naman natin ang saan umaasa ng tubig ang 97% ng Kamaynilaan. At kanina ayon po sa datos na nakuha natin mula sa Pag-asa, bumaba na naman po ito ng negative 0.40 meters at iyan ay mula po sa sukat nito kahapon na 175.76 meters na naging 175.36 meters na lamang kanina. Sa ngayon, mas mababa na po ito sa low water level na 180 meters kaya sa kasalukuyan ay hindi pa rin po ito nagsusupply ng tubig. Diyan po yan sa irigasyon para po sa ating mga pananim. At ang dahilan nito ay kaya na lang pong isustina ng Angat Dam ay ang pagsusupply ng tubig para po yan sa hydroelectric power at pati na rin po sa mga tubig na ginagamit nating mga tao. Kaya makakatulong pa rin po sa ating mga taga-Maynila na ang pagtitipid ng tubig para po sa ating kapakanan. At iyan ang latest mula sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari nyo bisitahin ang aming website and other social media accounts. At ako ang nakasama ninyo ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang hapon!